Mahirap talaga ang buhay. Hindi patas ang buhay. Minsan darating tayo sa punto na hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin. Sa mga panahong nahihirapan na tayo, dalawa lang ang mapagpipilian natin at maaari lamang tayong pumili ng isa. Sumuko na lang ba tayo sa ating sitwasyon o magpapatuloy pa rin tayo hanggang sa aangat tayo? Kung magpapatalo tayo sa sitwasyon natin, paano na ang maginhawang kinabukasan na hinahangad natin? Huwag mong hayaan na talunin ka ng problema mo. Bounce back stronger. Because if we choose to see the silver lining, we will have hope that everything will be better one day. Alam kong napakadaling sabihin na maging positibo sa lahat ng oras. But even a tiny streak of optimism will help carry us through life's challenges. Alam kong hindi madali, pero may 12 sikreto akong sasabihin sa'yo para maging positibo ka lang kahit ang dami mo ng problema sa buhay. Number 1, mag-focus ka lang sa magandang pangyayari. May 2 klase lang ang pangyayari sa mundo. May kasamaan at kabutihan. Mag-focus ka lang sa kabutihan. Ang pagiging positibo ay nagsisimula sa positibong pag-iisip. Isa ito sa mga simple pero epektibong paraan para mas maging positibo ang pananaw mo. Kapag napapaligiran ka ng negatibong bagay, iproseso mo muna ang isipan at emosyon mo. At tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang maidudulot ng bagay nito sa akin? Can you find even one opportunity within the situation? Thinking about the good that can come out of it is better than beating yourself because you think you suck. Number 2, cultivate a positive environment. Ang negatibong sitwasyon, bagay o tao ay sumisip-sip ng lakas mo. Pero ang magandang balita ay ang pagiging positibo ay nakakahawa din. Kailangan mong iwasan ang mga negatibong tao. Mag-ingat ka kung sino ang mga kinakasama mo. Kilala mo ba ng lubos ang mga kaibigan mo? Mag-ingat ka rin sa mga impormasyong nakukuha mo sa TV at sa social media. Magdudulot ito ng negatibong epekto sa isipan mo. Sumama ka sa mga taong nagpapaangat sa'yo. Kumuha ka ng impormasyong makakapagpabago ng buhay mo. Lahat ng nangyayari sa paligid mo ay makakaapekto sa buhay mo. So always take the time to think about the most negative sources of information you spend time on and how you can lessen the interaction. Number 3, dahan-dahan lang sa mga gagawin mo. Kung palagi ka lang nagmamadali, mas lalo ring dadami ang problema mo. Remember, haste is waste. Tumataas ang stress level kung palagi ka lang nagmamadali. Negative thoughts start to well up. Step back and go slowly. Slowing down will make your mind and body come down too. Madali lang nating maiintindihan ang isang bagay kung hindi natin ito minamadali. Kung negatibo ng pag-iisip mo, tandaan mo na may malaking epekto ito sa buhay mo. Number 4, huwag mong palubuhin ang maliit na problema. Madali lang mag-isip ng negatibo. At ang maliit na negatibong yan ay hahadlang sa ating paglalakbay. It becomes a terrifying mountain in our mind. Para maiwasan mo ito, pigilan mo agad ang iyong sarili. Breathe and refocus to get a more grounded perspective on the situation. Matuto kang bumitaw sa mga maliliit na bagay na hindi naman mahalaga sa buhay mo. Ang negatibong bagay ay hindi nangangahulugan na yan na ang buo mong pagkatao. Ang maliit na bagay ay maliit na bagay lang. Tigilan mo na ang pag-o-overthink ng lahat. Kasi hindi mo naman makukontrol ang sitwasyon mo. Ang reaksyon mo lang ang tanging makukontrol mo. Number 5, bigyan mo ng positibong pananaw ang ibang tao. The law of karma states, what you send out will return to you. When you give positivity to the people around you, you will receive positivity in return. Mag-ingat ka kung ano mga ibinibigay mo sa mga tao at kung paano mo sila tinatrato. Mag-ingat ka sa mga pinagagawa mo. Kung ano ang ibinibigay mo sa ibang tao at kung paano mo sila tinatrato, ay may tao rin na gagawa nito sa'yo ng parehong ginagawa mo. Try to think about the good in other people because how you think of them tends to have a big effect on how you view yourself. Maraming positibong bagay ang magagawa mo sa ibang tao. Number 6, ingatan mo ang iyong kalusugan. A healthy lifestyle starts with a good night's sleep. Starts with nutritious foods and exercise. Ang maayos na pangangatawan ang magbibigay sa'yo ng mapayapang pag-iisip.
Napakahalaga na healthy ang ating lifestyle. It's essential for a positive outlook in life. Number 7, tanggapin mo ang mga batikos. Kung takot ka sa mga batikos ng mga tao, mahihirapan ka rin kamtin ang pangarap mo. Alam kong masakit kung may taong hindi susuporta sa'yo, babatikos sa'yo, hihila sa'yo. But if you look at it as a way to improve yourself, then you have used it for your own good. The key here is to learn how to handle criticism objectively. Huwag mong hayaan na ang mga opinyon nila ang pipigil sa'yo. Do things that you love because you love doing it. Huwag mong patulan ang ganitong mga tao. Lahat ng mga negatibong komento na natanggap mo, gamitin mo yung gasolina para mas ma-improve mo pa ang sarili mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kakasagot sa kanila dahil hindi naman yan makakapagpaangat sa'yo. Try to keep an open mind. Figure out how criticism can help you. Criticism can help you become a better person. Isipin mo lang na ang mga sinasabi nila sa'yo ay para sa ikakabuti mo. Unawain mo na lang sila. Unawain mo na lang ang sitwasyon mo. The most important thing is to reply to criticism in a kind manner. Matuto kang bumitaw at huwag mong seryosohin ang sinasabi nila. Kasi para rin naman to sa ikakatahimik ng isipan mo. Number 8, umpisahan mo ang iyong umaga nang nakangiti. One positive thought in the morning can change your whole entire day. Simply put, how you start sets the tone for the rest of your day. So be careful about how you spend your mornings. Organize your day for a more productive workflow. Number 9, practice mindfulness. Be mindful throughout your day. When you practice mindfulness, it becomes so much easier to access positive emotions. Practice to mindfully stay in the moment you are in. Always put your full attention on what's going on around you. Mag-focus ka lang sa araw ngayon. Feeling and reconnecting with the present moment can have a very positive effect on the rest of your day. Practice mindfulness. Number 10, isipin mo lang ang positibong bagay. Oo, maraming negatibong bagay sa mundo, pero hindi rin natin maitatanggi na palaging may positibong bagay din sa paligid. Alam kong walang perpektong araw. Bawat araw ay may pagsubok na kailangan nating harapin. However, you can train your mind to focus on the good things, no matter how small or unimportant they seem. Number 11, lahat ng to ay lilipas din. Lahat ng mahihirap na sitwasyon noon, nalampasan mo. Di ba? Ngayon pa kaya? Lighten up your mood because everything will pass, no matter what it is. Walang tao ang hindi natatamaan ng problema. Kahit mayaman ka pa o kahit mahirap ka, tatamaan ka ng problema. Tayong lahat ay may problema. May kanya-kanya tayong problema sa buhay. Minsan mabibigat, minsan madali lang solusyonan. Hindi natin makikita ang problema ng ibang tao dahil hindi naman nila sinasabi sa publiko. Alam mo naman na madaling magtago ng problema. Tingnan mo ang mga tao sa social media, parang walang problema. Di ba? People are only sharing happy things that happen to them. They never share how their life sucks. Katotohanan itong mga sinasabi ko. Hindi lahat ng bagay na mararanasan natin ay maganda lang. Minsan may mga karahasan, minsan hindi patas. Pero ang pinakamahalaga ay kung paano mo inalagaan ang isipan mo. Number 12, sa bawat problema, may pagkakataon. Sabi ko nga kanina, lahat tayo ay may problema. Hindi lang ikaw. Ang pinagkakaiba lang ay kung paano natin nilabanan, kung paano natin sinolusyonan. Ang problema natin ang huhubog sa ating karakter. Ito ang nakakapagpatatag sa atin. It exercises our ability to manage up. It's an opportunity to develop efficiency. Ang problema ay bahagi na ng ating buhay. Hindi ito bangungot ng buhay. Look at it as an interesting challenge. May isa lang akong idadagdag. The power of positive thinking. It is a concept that people from all around the world are familiar with. For some people, it can feel a little cliche. But for those who have embraced positive thinking, they will tell you it works. Truly, we are all capable of being a positive person. We just need to start believing and practicing it. And the sooner we do, the greater the benefits we'll realize. Seven signs na kailangan mong lumayo sa isang tao. Noong pandemic days, naging uso ang salitang social distance or social distancing. Paulit-ulit natin yung naririnig noon, di ba? Pero minsan,
Ang mga dahilan para umiwas sa mga tao ay walang kinalaman sa banta ng isang virus tulad ng COVID-19. Meron ding ibang dahilan. Mahalaga naman kapag nakikipag-socialize tayo. Pero yung mga tao na nasa paligid natin, maaari rin silang maging problema natin. Minsan kinakailangan talagang lumayo sa mga taong ito dahil sa mga ginawa nila sa'yo. Pero subukan pa rin nating makisama sa mga taong nasa paligid natin. Maaari pa nga tayong matutong baliwalain ang kanilang masamang pag-uugali. Pero darating ang panahon na hindi mo na makakaya ang kanilang ginagawa. Kapag hindi pa tayo lalayo sa mga taong ito, ang ating mga layunin at pangarap ay magsisimula na ring gumuho. Minsan kasi binaliwala natin kasi akala natin hindi madadamay ang positive mindset natin. Pero unti-unti nating nararamdaman na nababalot tayo ng negativity. Kaya ang dapat nating gawin ay lumayo sa mga taong sumisira sa ating buhay. Magbabahagi ako ng ilang mga sitwasyon o pagkakataon kung kailan dapat ka nang lumayo. Number 1, kung palagi ka nang iniinsulto. Kahit sino pa yung nagsasabi ng mga insultong mga salita, nakakasakit pa rin yon. Huwag nating itolerate ang insulto. Kung may sino man na palaging nang iinsulto sa'yo, kailangan mo nang gumawa ng aksyon. Sabihin nating maganda ang pakiramdam mo sa sarili mo. I mean, confident ka. Hindi dahil sa mayabang ka, kundi dahil may sapat na tiwala ka sa sarili mo. At bigla na lang may isang kamag-anak o sino mang tao na nang-iinsulto sa'yo. Siyempre, ang positivity mo, mapapalitan ng negativity. Didikit ka pa rin ba sa kanila? Ito tolerate mo na lang ba? Siyempre, lumayo ka sa mga taong nakakasira ng confidence mo. Oo, alam ko na may mga insultong salita na hindi masakit. Ano ba ang ibig kong sabihin? Let's say, pagsasabihan ka nilang loser. That's a great insult, right? But it depends on who's saying it and for what reason. There are certainly bad ways to deploy it. If someone calls you a loser dahil nakapagtapos ka, tapos nagtrabaho ka lang sa low-paying job, o dahil hindi ka pa nagkakajowa, or wala kang naabot sa buhay, malaking seryosong insulto yon. Pero kapag sinabi yan na walang rason, I mean, pang-iinis lang ng malapit mong kaibigan, hindi ito masakit. Pero tandaan mo na may mga insultong salita na kahit ka-close mo ang nagsabi, ay may negatibong impact pa rin sa buhay mo. Kung patuloy kang nakakaranas ng mga random insults at malupit na insulto, ito ang tamang panahon na lumayo ka na. Para hindi ka ma-stress sa buhay, tanggalin mo rin ang mga taong toxic sa buhay mo. Number 2, kapag hindi sila mapagkakatiwalaan. Ang mga taong nakapaligid sa'yo na hindi mapagkakatiwalaan ay maaaring maging hadlang mo. Dapat nga confident ka na nandyan ang mga mahal mo sa buhay kapag kailangan mo sila sa oras ng kalungkutan. Kung hindi mo sila masasandalan sa ganitong panahon, ibig sabihin na hindi mo sila ka-close, gaya ng inaakala mo. Minsan kailangan mong dumistansya o mag-set ka ng boundaries. May mga tao kasing mahilig magpatulong, pero hindi naman sasagot sa mga tawag mo kung kailangan mo ng tulong. Maghanap ka ng isang tao na laging nandyan para sa'yo. Ito ang basihan kung sino ba ang tunay na sumusuporta sa'yo. Number 4, namimilit na makipag-sex. I hope hindi pa nangyayari to sa inyo. And I hope na hindi ito mangyayari sa inyo. Kung totoong mahal ka ng mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka nila pipilitin na makipagtalik sa kanila. Kapag may kaibigan ka, o jowa, o kahit pamilya mismo na pinipilit kang makipagtalik, ito ay sexual harassment. Wala akong alam sa batas, pero isa lang ang alam ko. Napakaseryosong kamalian ito. Kaya't napakahalaga na lumayo ka sa isang taong gumagawa nito sa'yo. Maaaring magsimula ito sa isang maliit na bagay, tulad ng pang-aakit kahit pinapatigil mo sila. Ngunit magiging mas masahol pa ito kung papayagan mong magpatuloy. As soon as you see the signs of this issue, get away from them. Okay? Huwag mong itolerate ang ganitong gawain. Number 4, kapag kinukontrol ka nila. Kapag may mga tao na nagsasabi kung ano dapat ang isusuot mo, ayos lang naman. Sometimes we offer advice to people on what to wear. Right? Basta't hindi lang yung malaswa na damit. Pero kung halos lahat kinukontrol nila, kung saan ka pupunta, kung kanino ka makipag-usap, at kung paano ka kumilos, hindi na ito normal. Makikita mo ang mga mapangkontrol na tao sa mga pamilya, sa mga relasyon, at maaari ka pang magkaroon ng mga mapangkontrol na kaibigan. Tulad ng mga taong toxic, nagsisimula ito sa maliit. Ngunit sa oras na mapagtanto mo kung ano ang nangyayari, hindi mo na ito kayang tiisin. Para ka nang maiipit eh. Wala ka ng sariling desisyon sa buhay. This is one of those times when the distance is needed.
Number 5, palagi kang sinisisi. Ano ba ang ibig kong sabihin dito? Sa madaling salita, halimbawa, may isang taong mahal mo o isang kaibigan na inaakusahan ka na gumawa ng isang bagay na hindi mo naman ginawa kasi sila ang may gawa. Sasabihin nila na ikaw ang may personality problem. Pero sila naman talaga ang may problema. Ginagawa nila yon because it's their way to avoid responsibility for their flaws. It would be in your best interest to put some distance between you and this person. Number 6, iba-iba ang ipinakita nila sa'yo. Iba-iba ang kanilang ipinaparamdam sa'yo. Ibig kong sabihin, ngayon sobrang sweet nila. Tapos bukas, ini-ignore ka. Tandaan mo ang tunay ng mga kaibigan at ang mga talagang nagmamahal sa'yo ay consistent halos lahat ng oras. Alam na alam mo kung ano ang aasahan mo sa kanila at nakakaramdam ka ng seguridad. Safe na safe ka sa kamay nila. Pero may mga tao na mukhang okay, pero biglang kumikilos ng kakaiba na hindi mo na alam kung bakit. Kapag nangyari ito, maghugulat ka na lang. Nakakagulat naman talaga ang mga taong inconsistent, di ba? Then, heto na naman, things may go back to normal again. Kung feeling mo itong ipinapakita ng mga tao sa'yo at walang magandang dahilan para sa kakaiba nilang pag-uugali, baka gusto mong lumayo para matauhan naman sila. Number 7, kung ginagaslight ka nila. Makinig kang mabuti. Kung nahuli mo silang nagsisinungaling o nagchicheat, tapos ikaw pa ang naging masama, iyon na yon. Typically, gaslighters are seeking to gain power and control over the other person by distorting reality and forcing you to question your own judgment and intuition. Ginagaslight ka nila para magmukhang sila ang matino, tapos ikaw na ang baliw ngayon. Pilit nilang binubura ang mga akusasyon mo dahil nag-o-overthink ka lang daw. Pero huling-huli naman ang kasinungalingan nila. Get away from these people. Wala nang maraming usap-usap. Ginawa ko ang videong ito kasi kailangan talagang lumayo kung wala nang kabuluhan ng samahan. But I hate to tell this to you, to be honest. Ayoko naman talagang lumayo ka sa mga taong mahal mo. But, unfortunately, sometimes distancing yourself from the ones you love is the best way to change your life for the better. Hindi naman maiiwasan na mag-alala tayo sa kanila o maawa tayo sa kanila dahil lalayuan na natin. Pero mas mag-alala ka o maawa ka sa sarili mo. Mas importante ang physical health at mental health mo. Kasi minsan ang paglayo natin sa kanila ay may dulot na positivity sa mga taong toxic. Malalaman nila ang kanilang kamalian. Mauunawaan nila ang tunay nilang pagkatao. Sana mangyari yon sa paglayo mo sa kanila. Sana.